Tikas ng mukha ni Alice Go, no? Ano ba yan? Nabalitaan niyo na ba yung sinabi ni Alice Go? Medyo, medyo tikas ng Feslax niya doon. Mukhang may pinaggagayahan ng strategy to si Alice Go. Mukhang nakakakita na ako ng magtatago. Ako ba ang pinakamalaking problema ng Pilipinas? Lang yata si Alice Go. Si Go Wapping. Bakit? Bakit? Kasi, narinig na natin to eh. Di ba narinig na natin to? If they have evidence against me, I am ready to face them in a fair trial and at the proper forum. Oo. Narinig na natin to, guys. Ay, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cashpay, kapat iba't ibang mga bangko sa Pilipinas at kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyo pong unang padala. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Diba? Kanina natin narinig yan. Sige nga. Sige. Kanina natin huling narinig yan ganyan. Kanina natin huling narinig yan. Kibulo yarn. Correct. Kibulo yarn. Kasuhan na lang daw siya, sabi ni Alice Go. Nakakadiri talaga. Siguro nag-uusap sila ng mga tao ni Kibulo. Total tight naman si Digong tsaka si Go Wapping. Di ba? Total naman tight si Digong tsaka si Go Wapping. May picture nga sila together, di ba? May picture sila together, guys. Oo. Although syempre, hindi naman basis ang picture ng friendship, di ba? Marami naman nagpapapicture na hindi mo kaibigan. Mga artista, di ba? Kapag nagpa-picture, hindi ibig sabihin nun na kaibigan mo sila o kaklose mo sila. Pero nakakagulat lang kasi na yung tao na botong-boto sa Pogo, kasama yung taong nagtayo ng 6 billion peso worth na Pogo. Na Pogo. Parang ganun eh. Bakit may ganun? Baka nagkausap na. Baka nagkausap na yung dalawang friendships. Si Digong tsaka si Go Wapping. Ay, nakapanood natin yung balita tungkol dyan, guys. Tapos, ang ilang linggong pananahimik, muling naglabas ng pahayag si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go kaugnay sa mga kontrobersya na kanyang kinasasangkutan ngayon. Sa official statement na inilabas ng alkalde sa kanyang Facebook page, kinwestiyon nito ang mga banat sa kanya ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian. Hamon ng alkalde sa dalawang senador, kung may hawak silang mga ebidensya ay handa umano siyang harapin ito sa proper forum at patas na paglilitis. Ayon kay Mayor Go, ayaw niyang magamit siya ng sinuman upang mapalakas ang kanilang ambisyon sa politika. Iginit din ito na maraming problemang kinakaharap ang bansa na mas dapat na pagtuunan ng pansin imbes na patuloy siyang pagbantaan, ipaaresto at paratangan ng kung ano-anong mga isyong may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Tanong ni Mayor Go, ako ba ang pinakamalaking problema ng bansa na dapat pagtuunan ng atensyon? Samantala, mariinding itinanggi ng suspendidong alkalde na may kinalaman siya sa umano'y death threats na natatanggap ni Senator Sherwin Gatchalian. Muli rin itong iginiit na walang katotohanan ang sari-saring mga paratang na iniuugnay sa kanya at umakala sa publiko na ituon ang atensyon sa katotohanan at hindi. Di punta ka sa hearing, di ba? Sente ka pala eh. Sa mga kung anong opinyon at character assassination. Humingi rin ito ng paumanhin sa hindi niya pagdalo
sa mga nakaraang Senate hearings dahil sa ngayon ay prioridad umano niya ang kanyang kalusugan at peace of mind. Wow, rich people problems. Alam nyo, pag tayong hampas lupa, mga aotsero, ang nag-excuse ng ganyan, kailangan ko ng peace of mind, tsaka mental health. Kailangan ko alagaan ang aking peace of mind and mental health. Oo. Pag tayong mga hampas lupa nagsabi yan, sasabihin sa atin, uy, wag ka mag-inarte dyan, pumunta ka sa hearing. Pag tayo yung nagsabi niyan, walang ganun. Sa mga boss nga lang natin, pag nagpaalam tayo, di ba? Di ba? Sir, sick leave po ako. Bakit? Focus po ako sa mental health ko. Murahin ka pa ng boss mo eh. Mental health. Halika dito, pumasok ka. Madami tayong trabaho. Anak ng tipaklong. Walang ganun. Anong mental health? Di ba? Rich people problems yan eh. Rich people problems eh. Pero mga kotsero, of course, pinagtatawanan lang natin yan. But, the issues kasi, yung issue kasi dito kay Alice Go is very serious. Yung mga allegations sa kanya. Kaya ayaw niyang harapin kasi, malala. Malala kasi. Parang kay Kibulo yan. Nung siya ay naakusahan ng child sexual abuse. Mga ganun levels yung kay Go. Ganung levels kasi yun, guys. Hindi maliliit na bagay. Malala talaga. Tawag dito, falsification of public documents. Tapos naging mayor ka pa, misrepresentation. Malala yun. Tapos nakalink ka pa dun sa Pogo. Nakalink ka dun sa human trafficking. May kaso siya, di ba? Human trafficking. Nakalink ka pa dun sa human trafficking. Matitindi kasi. Hindi maliliit na bagay. Money laundering, kasama ka pa. So kaya siya nagtatago na ngayon. Ayoko sabihin hindi ko siya masisi. Pero kaya siya takot humarap. Kaya siya takot humarap. Di ba? Doon pa lang sa human trafficking. Sa money laundering pa lang. Pero syempre, syempre magsusuplado din yung ating Senado. Ikaw lang ang suplado? Guwaping? Hindi. Pati yung natin, Senado, magsusuplado, syempre. Hindi pwede ikaw lang. Panoorin natin sagot ng Senado. Inalmahan ng ilang senador ang Facebook post ni suspended Mayor Alice Go kaugnay ng hindi niya pagsipot sa mga pagdinig. Gas-gas na raw ang mga paliwanag ng alkalde at imbis na puro post, hinamon siyang humarap na sa Senado. Nakatutok si Mab Gonzales. Harap na lang. Matapos isyuhan ng arrest order ng Senado dahil sa hindi pagsipot, bumuelta si suspended Bamban Mayor Alice Go sa kanyang Facebook page. Aniya, hindi siya nakadalo sa mga pagdinig ng Senado dahil sa pagod at trauma. Nagtataka raw siya kung bakit tila pinagdidiskitahan siya ni na Senador Win Gatchalian, Risa Ontiveros at iba pang tanggapan. Kung may ebidensya raw laban sa kanya, handa siyang humarap sa patas at tamang forum. Sagot ni Ontiveros kay Go, humarap sa Senado imbis na puro Facebook post. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. So, sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagso-social media. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Dagdag ni Senate President Cheese Escudero, gas-gas na yung pagsasabing sa tamang forum haharap. At saka bakit nga ba tuwing may mga ganitong usapin sa Senado, ang sinasabi palagi, parang di naman nabago yan, ay sa proper forum kitang haharapin. Narinig na natin yan, di ba? Tapos nung nag-issue ng warrant ang korte, hindi rin naman nagpakita ron. Lagyan to si Senator Cheese. Sana pinangalanan mo na lang, Senator Cheese. ang smug pa ng ngiti dito ni Senator Cheese.
Puro-puro proper forum, pero pag kinasuhan ng korte, hindi na naman dumadalo. Ang haharapin. Narinig na natin yan, di ba? Tapos nung nag-issue ng warrant ang korte, hindi rin naman nagpakita ron. Gusto ko yun. Promise, gusto ko yung birit na yan ni Senator Cheese. Isa pa nga. Isa pa nga. Ng warrant ang korte, hindi rin naman nagpakita ron. Medyo smug pa yung ngiti niya doon eh. Tingnan natin. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya. Sa Correct. ngayon, wala pa raw pahiwatig si Go sa Senado Right. na balak niyang sumuko. Wala rin daw hold departure order laban kay Go. Naniniwala naman si Senador Win Gatchalian na may bisa pa ang Chinese passport ni Go na huling ginamit noong 2011 at posibleng gamitin ito para makapunta ng China. Itinanggi naman ni Go na may kinalaman siya sa umano'y death threats laban kay Gatchalian. Kasunod dito ng pag-report ni Gatchalian sa pulisya sa umano'y banta laban sa kanyang buhay na napanood niya sa isang video na kumakalat sa social media. Sinabi umano sa video na nagbayad ng 10 milyong piso si Go para umano 10 patahimikin si Gatchalian at Ontiveros. 10 Pero sabi ni million Go, pesos. wala raw siyang kakayanan o intensyong manakit ng kapwa. Siya nga rin daw nakakatanggap ng mga banta at kinukundena niya ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok. Oh, 10 millions. Uso yung 10 million, no? Ba't kaya 10 million? Uso yung numero na 10 million ngayon, di ba? Parang tindi, ah. Lahat na lang 10 million. 10 million sa reward, Nikki Buloy. 10 million sa pagpapatumba kay Win Gatchalian, tsaka Risa Ontiveros. Wow. Uso ang 10 millions. Ba't ganon? But anyway, seriously, yung sinabi ni Senator Cheese na kung ikaw naghahanap ng mga palu-palusot mo at ibinigay lahat ng ng demands mo kasi nag-demand ng kaso, hindi naman humarap, 'di ba? Ibig sabihin may tinatago ka. Guilt is an indicator, flight is an indicator of guilt. Oo. Kaya nga kaya nga pugante ka eh. Pag na-issuehan ka ng warrant of arrest tapos hindi ka sumusuko. Pugante ka na nun. Kasi you're trying to avoid prosecution. Sinabi na ng Supreme Court 'yan. Supreme Court na nagsabi niyan, huwag kayong maniniwala kay Pugitit. Kasi sabi ni Pugitit, kapag daw ang pugante raw mga kotsero ay kapag ikaw ay nahuli, nalitis, nahatulan, tumakas, yun daw ang Pugitit. Yun daw ang Pugitit. Yun daw ang fugitive o pugante. Huwag ko kayong maniniwala kay Pugitit. Nagsalita na ang Supreme Court dyan. Alam na natin ang decision ng Supreme Court dyan. Sinabi po ng Supreme Court na kapag ikaw na ang definisyon ng fugitive from justice ay hindi lamang nalilimitahan doon sa tradisyonal na pinapaniwalaan na nahuli, nalitis, na-convict, tumakas. Hindi. Ang sabi po ng Supreme Court, kasama rin daw dito ang mga individual kung saan matapos isuhan ng warrant of arrest ay nagtatago para hindi ma-prosecute. So right now, mga kotsero, si Alice Go, may warrant na siya eh. Galing sa Senate eh. Although hindi naman court yun. So, I don't think she can be considered a fugitive yet. Yet. Kasi hindi naman court of law yung nag-issue ng warrant. Pero pag court of law na, halimbawa, lumabas yung kanyang warrant of arrest dahil dun sa kaso niya sa human trafficking, etc. Ayun. Tapos hindi pa siya lumabas, nagtatago pa rin siya. Ayun, fugitive ka na. Fugitive ka na. Actually, nakakairita na yung mga galawang Kibuloy at galawang go-wapping. Diba? Parang at some point, parang kaya nga siguro napasalita si Cheese Escudero ng
Narinig na natin yan. Narinig na natin yan na nung siya ay pinapa-aresto ng Senado, sinabi niya, sa korte lang daw siya haharap. Doon naglabas ng warrant of arrest ang korte, hindi pa rin mahagilap. To some degree, mga kotsero, siguro at this point, mga kotsero, siguro nare-recognize na natin kung sino talaga ang pilit na sumusuway sa batas. Kung sino talaga ang pilit na gustong manipulahin ang sistema ng ating justice system. Usually, yung mga taong katulad ni Go Waping at saka ni Kibulok, di ba? Sila lang yun eh. Sila lang yung may kakayanan na tawag dito na kumontra o baliin ang justice system ng Pilipinas. Sila lang may kakayanan eh. Bakit? Kasi sila lang yung may pera, sila lang yung may impluwensya. Afford nila, number one, kumuha ng abogado. Mahal ang abogado, akala nyo ba? Mahal ang abogado. Kaya nga yun ang ko eh. Gusto kong maging. Well, hindi lang naman yun. Maraming dahilan. Pero, it's ang acceptance fee ng abogado, magkano ang pinakamababa? Sa Manila rate. Manila rate is around what? 150, 250? Acceptance fee pa lang yan. Acceptance pa lang. Wala pa yung appearance. Pag meron kayong litis, syempre, mag-a-appear si attorney. May bayad yun. May bayad yun. Oh. Consultation fee, may bayad pa yun. Yung hindi ka pa sigurado kung kukunin mo, pero magtatanong ka lang, attorney naman magandang pwedeng gawin sa ganito, ganyan. Oh, may bayad na yun, 3,000 agad yun. 3,000 agad yun. Yung appearance fee, magdepende, nagre-range yan, depende sa experience ng abogado. Kung batika na siya, yun na, mga 10K pataas. Pero kung mga bata-bata pa, or bagong graduate, or bagong bar, medyo mga nasa 5,000 to 7,000 yan. Acceptance fee, yung kanyang appearance fee. Kada kada punta sa korte. 'Di ba? Pupunta siya sa korte, mag-a-appearance fee. Mag-a-appear siya sa korte, sasabihin lang niya, Judge, motion to magpa-file lang ng mga motion, di ba? Magpapa-reschedule. Ganun lang. 7,000. So, yung mga taong katulad ni Kibuloy tsaka ni Go Waping, afford nila yung abogado. Yung mga taong katulad ni Go Waping tsaka ni Kibuloy, afford nilang i-manipulate ang justice system. Pera sila eh. Pangalawa, may impluwensya sila. Si Go Waping, may impluwensya sa mga constituent niya sa Bamban. Etong si Kibulok, may impluwensya sa sa kingdom niya. Afford nila eh. Ang kaya nga nakakatawa dito, mga kotsero, sila pa yung sigaw na yung karapatan ko. Yung karapatan ko, hindi nare-respeto. Etc. Ay, ang tigas ng face nyo. Kayo pa biktima? Afford nyo na nga eh. Afford nyo na nga yung may taong nagtatanggol para sa inyo eh. Tayo mga hampas lupa. Saan tayo aasa? Sa free legal service na binibigay ng munisipyo? Saan tayo aasa? Sa PAW? Although mahuhusay ang PAW natin, guys. Mahuhusay yan. Ang gagaling ng PAW natin. Kaso nga lang, overloaded sila. Ang dami nilang trabaho. Kaya minsan, di sila nakakatutok sa mga kaso. Pero mahuhusay ang PAW natin, guys. Tayo mga hampas lupa, saan tayo aasa? O sabihin na natin, alam nyo, kawawa nga ang middle class sa Pilipinas eh. Hindi ka qualified for PAW, pero hindi mo rin afford kumuha ng abogado. Saan ka lulugar? Di ba?
Magbebenta ka ng, magsasanla ka ng bahay at lupa para lang makakuha ng abogado. Kawawa yung mga middle class eh. Hindi ka qualified para sa PAO. Bakit? Hindi ka indigent eh. Hindi ka naman mahirap eh. Hindi ka indigent. So, hindi ka qualified para sa PAO. Pero, ang income ng middle class natin, hindi rin ganun kalaki para ma-afford mo ang isang abogado. Tapos, ang laki-laki ng binabawas na tax. Seriously, ang pinakawawa talaga, yung mahirap, swerte, kasi may mga ayu-ayuda yan. Yung mga indigent, ang dami-daming ayuda dyan. Yung mga mayayaman, swerte rin. Yung mga negosyante, swerte rin. Kasi ang dami nilang tax break. Oh, sinong nahihirapan? Ito yung nasa gitna, yung middle class. Wala kang ayuda. Wala ka ring tax break. Sorry ka. Kaya nga nakakabwisit eh. Kaya nakakairita na tong ginagawa ni SMNI, ni Kibuloy, ni Kingdom, ni Duterte, itong si Alice Go, na kaibigan ni Duterte. Nakakairita na eh. Bakit? Kasi nga, sila yung sigaw ng sigaw na ano daw yung karapatan nila, karapatang pantao nila. Pero hindi nila naisip na yung mga naghabla sa kanila, ay may karapatang pantao din. Tapos sila pa yung matikas ang mukha ngayon na magtago. Sana dumami pa ang abogado sa Pilipinas. Kasi kaya mahal lang acceptance fee ng abogado kasi konti lang ang abogado. Pero pag dumami ang abogado, bababa ang acceptance fee niyan. Sigurado. Tapos sana maraming magpao. Sana maraming magpao. Ako pag graduate ko pag nakapasa na ako ng bar, plano ko yun, magbabar ako. Magpapawa ako. Kaso pag nagpawa ako, tigil na ako sa live stream. Hindi na ako pwede mag-live stream. Bawal na. Bawal na ako magganito. So sana mahuli. Una, sana pinagpipray ko na sana mahuli na si Kibuloy. Number 1. Pangalawa, sana mahuli na rin si Go Waping. Para kahit paano, 'di ba, maka-feel naman tayo na tumatakbo nga ang justice system sa Pilipinas. Okay, so mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Reality YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?